Ito na po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday. Sa isang classroom, binigyan po ng professor ang bawat estudyante ng tig-iisang lobo. Ayan, may activity na ibinigay yung isang professor para po sa kanyang mga estudyante. Inatasan niya ang mga ito na palubuhin ang lobo at sulatan ng kanilang pangalan sa ibabaw at pagkatapos ay itapon ito sa hallway. Nang matapos na ang mga estudyante sa paglalagay ng hangin sa lobo at pagsusulat ng kanilang mga pangalan, ay hinalo ng professor ang lahat ng lobo na inihagis po ng mga estudyante sa hallway. Matapos ito, nagbigay po ng panibagong instruction ng guro. Sabi po niya, ngayon, hanapin naman ninyo ang lobo na sinulatan ninyo ng inyong pangalan. Binigyan ng guro ang mga mag-aaral ng 5 minuto para hanapin ang lobo na may pangalan nila. Lahat sila ay nagkakagulo sa paghahanap ng kanilang lobo. Mayroon pang nag-aagawan sa pag-aakalang pangalan nila yung nakalagay sa lobo pero sa ibang tao pala. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 5 minutes na iminigay ng guro at wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng lobo na may pangalan nila. Maya-maya pa, nagbigay muli ng panibagong instruction ng guro. Ngayon naman, damputin ninyo ang unang lobo na makikita ninyo at ibigay ito sa taong ang pangalan ay nakasulat sa lobo. Sa pagkakataong ito, sa loob lamang ng 5 minuto, hawak na ng bawat estudyante ang lobo na nakapangalan sa kanila. At doon ipinaliwanag po ng guro, ang mga lobo ay katulad ng kaligayahan. Hinding-hindi natin ito mahahanap kung sarili lang natin ang iisipin natin. Ngunit kung matututo tayong alalahanin at pahalagahan din ang kaligayahan ng iba, doon natin matatagpuan ang sarili nating kaligayahan. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating kwento ngayong araw? Ang kwento po ng mga lobo ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pagiging makasarili. Kung sarili lamang nating interes ang palagi nating inuuna, madalas ay nahihirapan tayong matagpuan ang kasiyahan na ating hinahanap. Para bang mas lalo itong lumalayo kapag tayo'y nakatuon lamang sa sarili nating kapakanan. Makuha man natin yung na mga nais natin, kung ito ay bunga ng pagiging makasarili, ay parang hindi rin po buo yung pagiging masaya natin. Ang buhay ay nagiging mas makulay, mas magaan, mas makahulugan kung natututo tayong magbahagi ng oras, pagmamahal at kabutihan sa ating kapwa. Yung ginawa po ng mga bata na yung lobo na nakuha nila, kung hindi nila pangalan yon, iniabot nila doon sa kaklase nila na nakalagay yung pangalan sa lobo. Di ba mas naging mabilis na nakuha nila yung mga sarili nilang lobo. Ayun nga po, ang simpleng pagtulong, yung ginawa ng mga bata na nagtulungan sila para mahanap yung kanilang mga lobo. Ang simpleng pagtulong o kaya yung ngiti o pag-abot ng kamay sa nangangailangan ay nagdudulot din po hindi lamang ng ginhawa sa iba, kundi pati na rin ng kasiyahan sa ating sarili. Sapagkat ang kaligayahan po ay hindi lamang nakabase sa kung ano ang ating tinatanggap, kundi sa kung ano din po ang ating naibabahagi sa ating kapwa. Sa bawat pagkakataon na pinipili nating magmalasakit at tumulong, nagiging daan din po tayo upang maging masaya ang iba. Kahit ang simpleng gawa ng kabutihan ay nagdudulot ng ngiti sa kapwa at sa huli, bumabalik din po sa atin bilang malalim at tunay na kaligayahan. Ang ating pong verse of the day
ay Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interests of the others. Have the same mindset as Jesus Christ. Ang talata pong ito ay nagtuturo sa atin ng diwa ng kababaang loob at malasakit. Sinasabi po ng Biblia na huwag tayong kumilos dahil lamang sa pansariling ambisyon o kayabangan. Sa halip, ituring po natin ang iba na mas mahalaga kaysa sa ating sarili. At huwag lamang isipin ang ating sariling interes, kundi pati ang kapakanan ng iba. Ganito rin po ang ipinakita sa ating kwento noong ang mga estudyante ay abala sa paghahanap ng lobo na may sarili nilang pangalan, ay wala ni isa sa kanila ang nakahanap. Ngunit nang matuto silang unahin ang iba, ibigay ang makukuha nilang lobo sa kung sinong pangalan ang nakasulat, lahat po sila ay nakakuha rin o nakuha rin ang sarili nilang lobo sa huli. Ang tunay po na kagalakan at tagumpay ay hindi nakukuha sa pagiging makasarili, kundi sa pagkakaroon ng isip at puso ng gaya po ng kay Jesus, mapagkumbaba, mapagmahal, at handang unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.